Father. Hallelujah. Indeed, we're so thankful that the Father has never left us. He has never forsaken us. Because He's always been through His appointed Son, our pillar of cloud by day and a pillar of fire by night, leading us along our spiritual journey. Amen. So we're indeed so thankful because the Father's unseen hand is always with us. Because His Son has propagated Himself in millions of sons and daughters all over the world. And so nothing can stop the growth, the expansion of the Father's kingdom nation. And so as one kingdom nation of sons and daughters, let us all pray the prayer of fulfillment and confession of sons and daughters. Our Father. Hallelujah. Praise the Father. Hallelujah. And all together for the seal of God, the seal of salvation. I believe in God, the Father Almighty, the Lord Jesus Christ, the Creator of us all, and His appointed Son, Pastor of all who seek good, whom the Father has made and anointed, appointed Son of God in these last days, the King of the Father's new creation, His kingdom nation, His new Jerusalem, His new land, His new earth, His temple, all the Lord, the one who holds the key to the heaven, the judge of the living, the life, the way, the truth, and the everlasting life. Amen. Minsan pa, palakpakan, purihin, at pasalamatan natin ang ating dakilang Ama. Woo! Hallelujah! Praise the name of the Almighty Father. Once again, as sons and daughters all over the world are gathered in this global Thanksgiving and worship presentation because Almighty Father has prepared the fat things for us. He has prepared a banquet as the fresh manna of Revelations continues to propagate all over the world because the appointed Son's voice cannot be stopped and nothing and no one can stop the spread of the love, the spread of the light of the sun, because from the New Jerusalem, the truth will go from here and it will cover the face of the entire earth. Because this is the voice of freedom. This is the voice of truth. And this is the voice of salvation. And so we are indeed blessed because we have our beloved pastor with us today and always. He's just an ordinary man like us. But he was called, he was chosen, he was anointed and appointed to become the Son of God in these last days, that all men should honor the Son, even as we honor the Father that sent Him, to feed us with a fresh manna of Revelations and to bestow His blessing upon each and every one of us, sons and daughters of the Father all over the world. Make way for the appointed Son of God, the King of the Father's new creation, His new heaven, His new earth, His temple, His audible voice, the one who holds the key to the new heaven, the judge of the living, the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except they go to the Son, our beloved pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy.
Father. We give you the glory, the honor, and the thanksgiving in your precious almighty name. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. With one united voice, let us dedicate this day to the glory of Almighty Father by a united prayer altogether. Hallelujah, hallelujah. Let's give him one big hand clap offering, my brothers and sisters. Praise the Father. I have many revelations that I would be sharing with you. But before that, let's greet one another with the kingdom greetings and say to your neighbor, as you shake your hands together, may the Father Almighty, our Lord Jesus Christ, bless you. You may be seated, my brothers and sisters. Ang prioridad ni Pablo sa kanyang mga missionary journey, sa kanyang paglalakad, walang iba kundi ang pagpapalakas sa lahat ng mga tagasunod ng ating Panginoon. At ito rin naman, mga kapatid, ang prioridad ng inyong pastor, bakit ako ay naririto at nangangalaga sa ating mga satellite churches. Pagkatapos, every time na ako'y pumupunta rito sa Hong Kong, isa rin ang aking priority. My priority is to strengthen all the disciples of Jesus Christ. Kikinig ba kayo sa akin? Walang iba rito kundi ang ating Panginoon at ako. At kayo. At ang kanyang mga banal na salita. Itong pangangalaga ng mga salita ng Diyos, ng mga disciples ng Diyos, ng Panginoon, ay siyang pinakamalaking priority na aking ginagawa upang kayo mapanatiling malakas. Kasi kung wala kayong kalakasan, magiging lampa kayo, tatawanan lamang tayo ng demonyo. Gusto ba niyo tawanan kayo ng demonyo? Sabi mo, Kristiyano ka? You say you are a child of God? You say, I am following Christ, I am one of His disciples. But that is not all. Because the devil is a roaring lion seeking whom he may devour. And that's why the Lord's priority in your life is to strengthen you. And you can never be strengthened without the Word of God. Mahalaga ang mga salita ng Diyos kahit sa aking paglilibot, mga kapatid, at nakikita natin dito sa sinabi ni Paul sa Acts chapter 18 na ang kanyang priority pagka nakikita niya ang mga nananampalataya ay ang palakasin sila. Gawin silang establisado sa kanilang mga pananampalataya. Strengthen and establish them. Everybody say established. Yung hindi establisadong Kristiyano, puno ng alanganin. Hindi mo alam kung siya ay nasa kabila, nasa kanan, o nasa kaliwa. Wala siyang peace of mind, hindi settled ang kanyang pag-iisip. Pagka siya ay nasa pagtitipon, yung kanyang physical nandoon, ang kanyang espiritu wala doon. Nasa malayo. Hindi mo alam kung saan siya.
Hindi settled, hindi stabilisado ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Kaya walang pumapasok na banal na salita sa kanya. Alam niyo, sekreto ng pagpapala, maraming salita ng Diyos na tatanggapin sa puso ng isang tao. Di na apat na klaseng lupa. Ang una, matigas. Okay? Napunlaan nyo sapagkat nakinig din ng salita ng Diyos. Meron matumubo. Tinukalang ng demonyo, kinuha lang, ninakaw. Pumasok siya, parang hindi rin pumasok kasi ng paglabas wala rin nangyari. Pangalawa, no? Yung pusong maraming bato. Yon ang tatanggap ng salita ng Diyos. Pagkatapos masayang masaya, pero mababaw. Ayun ang sinasabi ko na hindi settled, hindi stabilisadong Kristiyano. Mababaw. Masaya lang siya pagka nandoon si pastor. Pero pagka wala na ang malalaking pagtitipon, sasalubong na siya sa mga kapagsubukan, init ng araw, kapag subukan sa kanyang buhay, sa labi ng banal na kasulatan, nalalanta at namamatay ang binhi ng salita ng Diyos na naipunla sa kanya. Kaya nawawala yung kasayahan niya. Kaya nagtataka ka, bakit masaya ito noong nakaraang linggo? Ngayon, para namang nabagyuhan ng mukha. Parang na Biyernes Santo. Bakit, mga kapatid, hindi stabilisado ang kagalakan ng Panginoon? Mababaw! Ano ang remedyo ng mababaw na kaluluwa? Kailangan niyang alisin ang mga bato. Ano ang remedyo? Dagdagan ang lahat ng salita ng Diyos na tutunaw at pupuksa sa iyong kababawan. Mababaw! Pastor, ano ba talagang sign ng mababaw na Kristiyano? Eto, pakinggan ninyo. Madaling matisod. Madaling magalit. Madaling magbago ang isip. Ayan, mga sign ng kababawan yan. Pagka may kapagsubukan, nanlulupay-pay ka agad at nawawala ng gana sa paglilingkod. Sino yan? Meron ba dito niyan? Mababaw yan. Those are what we call shallow Christians. Yan ang tinatawag sa ating modernong lingwaheng mababaw ang kaligayahan. Amen? Ayaw ng Diyos yan. Kasi hindi lang kayo isang Kristiyanong nakadisplay lang sa furniture ng bahay. Kayo ay pansalubong sa bagyo. Na kayo, kaya ninyong tumayo pagka dumating na ang bagyo sa buhay ninyo, naku, ang tibay ninyo para kayong lawaan. Para kayong mulabi. Pangatlong puso, ano yon? Tumanggap din ng salita ng Diyos yon. Tumanggap ng salita ng Diyos yun. Yung pusong yun. Ano yun? Maraming tinik, maraming dawag. Nang tumubo ng salita ng Diyos, pinulupot ng mga dawag at ng tinik, hindi rin nakapamunga. Wala rin pagpapala. Parang wala rin nangyari. Sumibol ng sandali, ng tinawagan, kumusta ka na kapatid? Eto, praise the Lord pa rin. Pangatlong tawag, kumusta ka na kapatid? Wala nang sumasagot. Binabagsak ng telepon. Amen? Bakit? Namatay na. Bakit namatay? Nang dahil sa mga hindi lang pagsubok, yung mga pag-aalala sa buhay. Nag-aalala sa kanyang mga anak, nag-aalala sa kanyang buhay niya, kung paano siyang yayaman, nag-aalala sa kanyang buhay, pera, yun ang priority ng buhay niya, money, only money, how to gain more money. Problema lahat ang kanyang inaatupag. In-invite mo on Sunday, naku, wala akong time, magpapabili pa ako ng mga bagoong dyan sa tabi-tabi.
Wala akong time. Naku, magdinegosyo pa ako ngayong Sunday sa mga Pilipina dyan sa Statue Square. Yan ang priority niya. Kahit nakapakinig siya ng Word of God, nasasakal din ang pagtubo ng mga buhay ng Word of God sa kanya. Wala rin pagpapalang natatanggap. Pero tingnan niyo pang-apat. Ito ang gustong mangyari ng Diyos sa lahat ng mga Jesus Christ members. Ito ang magandang lupa. Hindi mababaw, walang bato, walang dawag, malinis, malalim, malambot. Nang siya'y tinamaan ng salita ng Diyos, tumubo, walang sagabal sa kanyang buhay. Nang tumubo, mga kapatid, ano ang sikreto ng pagpapala? Nakapagpaani siya ng 60-fold, 30-fold, 100-fold. Gusto at ayaw mo ang salita ng Diyos bilang binhi, tutubo yan sa buhay mo. Aani ka isang araw ng mga pagpapala. Yung pagpapalang yun, kompleto na yun. Financial, physical, kagalingan, spiritual. Pati na yung dinadalangin mong mga anak ng Diyos na naroon, mga kamag-anak mo, mga mahal mo sa buhay. Aanihin mo rin yon sabagat mamumunga ang lahat ng iyong mga pinakikinggan. Kaya yung huwag ninyong problemahin pa yung ibang mga bagay. Magpakalakas kayo sa mga salita ng Diyos. Ito ang aking pangangaral sa mga sandaling ito. How to become a really strong Christian. Sino gusto lumakas dito? Taas ang kamay. Yung ayaw lumakas, wala kayong pag-asa sa pagiging Kristiyano. Ano ang gagawin ng demonyo sa mga mahihinang Kristiyanong ayaw lumakas? Gagawin kayong gulay. Gagawin kayong vegetable salad. Nako, kayo ang kanyang hinahanap. Malutong kayo sa kanya. Ayaw ng Diyos na tayo ay manatiling mahina at hindi malakas. So, ang concern, mga kapatid, ng apostol na ito ay palakasin ng mga Kristiyano. Ang una-unang concern niya na yung hindi mananampalataya ay makonvert at manampalataya sa Panginoon. At tayo nag-i-invite. Lahat dito sa Hong Kong, ini-invite natin. Yung 110,000 na Pilipinos na narito, kailangan sana narito sa Southhorn. Masya ba tayo dito? Di siguro. Kung kailangan, lahat sila sana ay naririto. Pero kayong naririto, ang una-unang gusto kong mangyari sa inyo at idinadalangin, kayong hindi pa naging member ng Jesus Christ, the name above every name, ay maging member kayo ni Jesus Christ at maging member ng kanyang katawan. That's why I always testify about the unsearchable riches of the Lord Jesus Christ. I do this whether I am in the city, whether I'm in Hong Kong, whether I'm in the barrio, whether I am in the church, whether I'm in the plaza, whether I am in the cathedral, or whether I am in a small or a large meeting. I always testify about the unsearchable riches of the Lord Jesus Christ. I am not only a pastor, I am also an evangelist for those that are listening to these words but are yet unconverted. Napakarami nating mga prayer partners ngayon sa Pilipinas. Amen. Bawat linggo, tambak ang sulat na aking tinatanggap. At ano naman ang pangalawa na nasa sa aking puso? Na yung mga na-convert na, nabaptize na tulad ninyo, mga anak ng Diyos na nandito, kayo ay tumayo at ipatayo at kayo ay gawing malalakas sa inyong pananampalataya. Nasusugatan ang puso ko at nalulungkot. I am very sad and worried when I see Christians that have already been born again, baptized in the name of the Lord Jesus Christ, they have received the Holy Spirit, but are weaklings in their faith. Mahihina.
Mga lampa. I have categorized them as, many of them as off and on Christians. Have you seen the switch of a light? You turn it off, the light will go off. You turn it on, the light will be on. There are Christians like that. Off and on Christians. Sometimes they have the light, and sometimes they don't have the light. Kung minsan malakas, kung minsan mahina. Sometimes they are weak, sometimes they are strong. Sometimes they are happy, sometimes they are not happy. Ayaw ng Diyos ang mga weaklings. Ayaw niya ng off and on. Gusto niya ang power niya sa buhay mo, palaging nakasindi ang iyong liwanag. We also have wheelbarrow Christians. Amen? Kung hindi sasakay, hindi makakapunta. Kung di kukunin, hindi makakapunta. Kahit wala ka ngayon sa ating pagtitipon, kapatid, nabaptize ka na, walang pumunta sa bahay. Maraming mga Kristiyanong ganyan, lalong-lalo na doon din sa Pilipinas. Ayaw ng Diyos na kayo ay wheelbarrow Christian. Gusto niya kayo ay isang Kristiyanong matibay sa inyong pananampalataya. Amen. So, ang priority number 2 ng inyong pastor ay palakasin kayo sa inyong pananampalataya. My priority is not only concerning to secure you in your conversion, but also I am concerned that you that are already saved and born again should be built up in the Lord Jesus Christ, and you become a real Christian, built up in your faith, na hindi lamang magiging isang parte ng bahay ng Panginoon, kundi kayo ay magiging haligi ng bahay ng ating Panginoon. Ikita ba ninyo ang haligi ng bahay? Yung haligi ng bahay, bakit may haligi ang bahay? Para doon ikakabit yung mga dingding, doon ikakabit ang lahat ng mga parte ng ating bahay. Yung haligi, the post of the house, should be strong. Kailangan malakas yun. Para ikabit ka doon, hindi ka tutumba. Gusto ng Diyos, magiging poste tayo ng kanyang pamamahay. Malakas sa kanyang harapan. So mga kapatid, ang gawain ng iglesia ay hindi lamang para evangelism na mangaral doon sa hindi pa mananampalataya. Pero ang gawain ng iglesia ay walang iba kundi ang i-consolidate at i-establish yung naririto na sa loob ng pananampalataya. Hindi lamang para sa mga hindi pa mananampalataya na dalhin sa ating Panginoon, kundi ang mga anak na ng Diyos, prayer partners, covenant partners, ay maging tunay na matibay sa kanilang pananampalataya. Ito tinitingnan ko Kailangan lahat malakas sa Espiritu. Amen? At malusog sa Espiritu. Matibay tayo sa pananampalataya. Matibay tayo sa ating atensyon, lalong-lalo na sa mga salita ng ating Panginoon. Wala nang makakadistract pa sa ating mga pag-iisip once tayo ay nagsasamba o nakikinig ng mga salita ng Diyos. Kahit anong mangyari, mga kapatid, huwag nating iwanan ang ating mga pakikinig ng salita ng Diyos. Bumagyo man sa Hong Kong, lumindol man dito, pagka tayo nagsasamba, patuloy ang ating pagsamba sa Kanya. Malungkot na bagay, pagkang Kristiyano na baptize lang, pero hindi lumakas. Pagkatapos naging kulelat ang kanyang paglago at naging spiritual dwarf. Nakakita na ba kayo ng kapatid ninyo na inano? O unano? Sino rito may kapatid na unano? Matanda na, hindi lumalaki. Ganon pa rin, midget pa rin. Ang taba-taba ng kanyang mga braso, ganito lang.
Ganon din dito. Hindi maganda tingnan, di ba? Dapat tayo ay lumago at maging malakas sa ating pananampalataya. Isang bagay ang magkaroon ng buhay, pero isa ring bagay ang magkaroon ng isang masaganang buhay. Ayaw ko lang na may buhay ako. Gusto ko ang buhay ko, masaganang buhay. Hindi lang kayo kontentong Kristiyano, dapat malakas kayong Kristiyano. Kaya pagka tinatanong kayo, ano kayo? Malakas na Kristiyano. Huwag lang ninyo sabihin, Kristiyano ha? Pagka tinanong kayo, ano ka? Yan. Ano ka? Wag, Kristiyano ako. Huwag, sabihin mo, malakas na Kristiyano. Bakit? Kasi maraming lampang Kristiyano. Lahat ng Jesus Christ members, malalakas na Kristiyano. Mga kapatid, kahiya-hiya. Pagkadala-dala natin ang pangalang yan, pagkatapos lampa tayo. Sapagkat ang ating Panginoon agila, dapat tayo agila rin. Pero sisiw ka, agila ang dala mo, hindi magkatugma. Kaya pinalalakas ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita ang lahat ng mga members. Kayong mga anak ng Diyos na naririto, napakalaki ng plano ng Diyos sa inyo sa huling araw. Alam ba ninyong pinalalakas kayo ngayon sapagkat kayo ang gagamiting kasama ko? Iko-conquer natin ang buong sanlibutan. Amen? Gusto ba ninyong maging malalakas na Kristiyano? Para tayo ay lumakas at maging matibay sa ating pananampalatayang Kristiyano, merong 4 na sikreto para sa ating paglago. There are secrets of growth in the spirit that many people and many Christians do not know. It is just like in the physical. In the physical, you need you need to do some things in order to be strong. It is also the same in the spirit or in your faith in God. You have to do something in order to become a really strong Christian. Number 1, para ikaw ay lumakas, you really want to become strong. Number 1, you cannot be strong without eating food. You must eat plenty of good food. Hindi ka lalago kung meron kang eating disorder. Kailangan ikaw ay kumain ng mga tamang uri ng pagkain na makapagpapalakas sa iyo. Huwag kang kumain ng di tamang uri ng pagkain. You must eat the right kind of food in order to be strong and in order to grow. If you eat the wrong kind of food, you will not only be stunted, but you will also get sick. Bakit marami sa inyo ang mahina? Hindi siguro marami. May iilan. Bakit hindi lumalago? Mahilig kumain ng junk food. Anong mga junk food? Sikibuloy kulto. Junk food yan. Kayong mga kumakain yan, mahina kayo hanggang ngayon. Bakit? Yan lang hindi ninyo masolve. Sikibuloy kulto. Pagkatapos nagtataka bakit masakit ang tiyan. Bakit ako'y nananalangin hindi pinakikinggan ng Diyos? Yung kamalian ang kinakain mo. Kung ikaw tunay, pinasinabi sa'yo, yan, magandang pagkain yan. Sikibuloy kulto. Magandang menu yan. Kainin mo. Kung ikaw tunay na Kristiyano, sasabihin mo, okay, iimbestigahin ko muna. Magtatanong muna ako. Titingnan ko kung totoo ba yung sinabi ninyo. Ayan. Ngayon napapunta ka dito. Pagpunta mo dito, ano napakinggan mo? Mga tamang pagkain para sa iyong kaluluwa. Dito,
Wala kaming sinisiraan kahit sino. Kahit alam kong kulto, hindi ko sinisiraan. Ano ang ginagawa ko rito? Hindi ako nagpapakain ng junk food, hindi ako naninira. Yung mga paninira, junk food yan. Ang tunay na pagkain, uri ng pagkain na kapagpapalakas, salita ng Panginoon Diyos. Hallelujah! Kung tayo ay gustong lumago, kailangan meron tayong daily ration of heavenly manna, which is the Word of God, of that spiritual food which God has provided for us in His Word. Let us always listen to the words of God. We are doing justice to the souls that we have and to the souls of others when we dub our tapes and then distribute them all over Hong Kong and all over the world. Because those are the right kind of food that we have to listen to. Para kung tayo may mga kapagsubukan, yung mga nakain natin, mga kapatid, praise the Lord, yun ang susuporta sa atin upang tayo ay makatayo sa anumang uri ng kapagsubukan. Kinakain mo, si Kibuloy kulto. Sinubukan ka ngayon. Nabasa mo, sabi ng Panginoon, huwag kang manira. Na-rebuke ka pa. Ay, sinabi pala yun. Do not character assassinate. Paano kung hindi paniniwalaan yun? Pastor din ang nagsabi sa akin. Pastor ang number 1 kumakain ng junk food. Paano ninyong pagkakainin yung mga members ninyo kung kayo mismo number 1 tagabigay ng junk food? Wala na ba kayong mapakain, iba? Amen! Kailangan araw-araw ang pagkain natin. Yung kinain mo kahapon, luma na yun. Bakit di ka kumakain ngayon? Kumain ako kahapon eh. Bakit di ka kumakain eh? Kumain ako last week. Wala na yun. Nagamit mo na yun. Nailabas mo na lahat yun. Nagamit na ng katawan mo yun. Dapat araw-araw kumain ka ng mga preskong salita ng Diyos. Hallelujah! Kasama na sa mga salitang yan, ang karne sa salita ng Diyos at ang gatas sa salita ng Diyos. Magkasama yan. Yan ay pampalakas sa iyo upang ikaw ay makatayo. Ano ang dahilan bakit kailangan kumain tayo ng pagkain ng salita ng Diyos? Sabagat ang salita ng Diyos nagbibigay buhay. Bakit kayo kumakain ng American bread? Nagbibigay buhay. Pansamantala lang. Isang araw, wala na. Salita ng Diyos, mga kapatid, magbibigay ng buhay, buhay na masagana, buhay na walang hanggan. Kaya sabi ng Panginoon, ang kakain sa aking laman at iinom sa aking dugo, may buhay na walang hanggan. Kaya namatay siya upang makain natin ang kanyang laman at dugo. Anong laman at dugo ng Panginoon? Ang kanyang buhay. Anong buhay ng Panginoon? Ang kanyang banal na salita. Laman at dugo, paghahaluin mo, buhay ang resulta. Kaya pagka kinakain mo yan, nabubuhay ang iyong kaluluwa. Walang substitute sa salita ng Diyos. Hindi madala-dala yung mga pagkain si Kibuloy ay kulto. Nako, hindi. Panis yan. Junk food yan. Pagka kinain niyo yan, sasakit ang ulo ninyo, sasakit ang tiyan ninyo, hindi kayo makatayo. Tingnan ninyo kayo mga pastor na sasabi ko kulto. Hindi niyo ako pwedeng tingnan. Eyes to eyes. Nahihiya kayo. Merong mga Kristiyano makikipag-usap, mga kapatid, pagkakausap mo, hindi nakatingin sa'yo, nakatingin doon. Para kang aswang. Bakit di ka makatingin? Hindi ka malusog. Hindi malusog ang iyong pananampalataya sapagkat marami ang paninirang lumalabas pa sa iyo. Bakit? Sira yung kinain mo, siyempre sira rin ang lalabas sa iyo. Amen? Pagka sumakit ang tiyan mo, ano ang susunod na mangyayari? Susuka ka ngayon. Pagka sumuka ka, masarap ba? Hindi. Kaya huwag kayong kumain ng junk food.
sapagat hindi matatanggap sa katawan ni Kristo yan. Tingnan ninyo ang binalitaan ninyo niyang mga junk food na yan na naging makatotohanan sa kanilang pananampalataya. Naririto kasama natin ngayon at pagkatapos nagsasambat, nagsinabing, hindi pala totoo, hindi pala tamang pagkain ang aking nakain. Salamat sa Diyos sapagkat ako ay kanyang napaliwanagan. Kumain kayo ng tamang uri ng pagkain at ang tamang uri ng pagkain ay walang iba kundi ang mga salita ng Diyos. Huwag kayong kumain ng mga paninira, huwag kayong kumain ng mga chismis, huwag kayong kumain ng mga salita o mga balitang paninira sa iba, kahit hindi sa akin, sa iba't iba pa, hindi makakalusog sa inyo yan, hindi makapagbibigay sa inyo katibayan yan, makasisira sa inyong espiritual na pangangatawan yan. Ang kainin ninyo, makinig kayo sa programang ito ng The Hour of Truth, pagkakainin kayo ng purong-puro salita ng ating Panginoon. Para lumakas, kailangan guminhawa kayo o kaya huminga kayo at mag-intake kayo ng maraming preskong hangin. Kinakailangan ba natin ng maraming preskong hangin na ipuno sa ating mga baga upang tayo ay lumago at tayo ay maging malakas? Pagka hindi nangyari yan, hangin ng sigarilyo ang pinapapasok natin, magkakaroon ng atrophy o magkakaroon ng sakit ang ating mga baga. Kaya tayo ay mahina. Maraming espiritual na Kristiyano na may espiritual na TB. Sino yan? Mga mahihina, madaling matisod. Madaling mahapo. At ano pa ang sign? Huwag kayong tatabi-tabi sa may TB. Madaling makahawa. Alam ninyo mga kapatid, yung mga Kristiyanong madaling makahawa, alam niyo may TB sila, sapagkat manlulupay-pay din kayong kasama nila. Magiging mahina rin kayo. Anong sign na naging mahina kayo? Bakit noon gustong-gusto ko magsamba? Gustong-gusto ko makinig ng salita ng Diyos. At saka baka nakikinig ako kay pastor, nangungusap ang Espiritu ng Diyos sa akin. Pero nung ikay nakatabi ng may spiritual na TB, walang preskong hangin ng baga, walang preskong hangin na masasabi, walang magandang balitang nasasabi, nasangap ninyo, humina na rin kayo. Ayaw nyo magsamba, ayaw nyo manalangin. Tapos pagka pumupunta kayo rito, tuling kayo. Iba ng paningin ninyo sa akin. Noon, matuwid pa. Very clear pa yung mukha ko sa inyo noon. Ngayon, tuling na kayo. Anong sinasabi ng mga espiritu ninyo? Totoo kaya itong sinasabi ni Kibuloy? Nag-aalinlangan na kayo. You know the enemy of faith is doubt. When you have faith, there is no doubt. The absence of doubt is faith. When there is faith, there is no doubt whatsoever. Whatsoever is not of faith is sin. Lahat ng hindi sa pananampalataya, kasalanan. Kaya kailangan buo ang iyong pananampalataya. At maraming fresh air ang iyong nalalanghap. Paano ka lumanghap ng maraming fresh air? Madalanginin ka. Ang hininga ng paglanghap ng preskong hangin ay ang mga panalangin na ginagawa mo doon sa kwarto mo when you go home and then go into your room and close the door behind you and pray. You are now gulping plenty of fresh air and then you are filling your lungs. You will feel after you pray that you are very, very strong. In order to become a strong Christian, you must have to breathe prayer. Because prayer is talking to God. And then God also talking to you. Pumapasok sa iyo. So the Christian's vital breath is prayer.
The believer's native air is prayer. Walang Jesus Christ member na hindi prayerful. Walang Jesus Christ member na hindi prayer warrior. The prayer of a righteous man availeth much. When you pray, you are talking and communicating to God. And then after that, God will also communicate with you. Humihinga ka ngayon. Pagkatapos nagkakaroon ng kasagutan ang mga dalangin mo. Pagkatapos magkakaroon ng kasagutan ng dalangin mo dahil ikaw ay isang Kristiyanong punong-puno ng hangin, ang iyong baga, hindi ang ulo kundi ang baga mo. Pagkatapos mga kapatid, malakas ka sapagkat nagkakaroon kasagutan ng mga dalangin mo, lalo kang lalakas. Ang ating Panginoon sa kanyang pagkatao, palaging nananalangin. Pumupunta siya sa mga bundok upang doon ay manalangin. When you grow up into Christ and have become mighty for Him and have known what is to breathe plenty of fresh air, and then you are strong, you can face any trouble in life, you can face any trial, you can face any temptation, and you will become a winner and an overcomer. Magiging malakas ka laban sa mga oposisyon ng iyong pananampalatayang espiritual, mga demonyo, mga kapagsubukan. Lalakad ka. Yung taong walang sakit sa baga, malakas bang lumakad? Hindi nahahapo? Sino rito ang pagod na sa pananampalataya? Panginoon, magbabakasyon na po ako, pagod na ako. Nahahapo na ako. Ako'y may TB na humihingal na po ako. 2 hakbang pa lang. 2 beses pa lang nagbigay ng tithes. Di ko kaya. Di ko kaya ito sa Jesus Christ. Bundok pala itong inaakit ng mga tao dito. Amen? Amen? 20 punta pa lang sa Sauto, nahahapo na. May TB ka, manalangin ka, bigyan ka ng bagong baga ng ating Panginoon. Alam mo ninyo sa Bible, maraming mga babae ng mga dalangin. Women of prayer, men of prayer, women of prayer. Wala nang balik kung anong posture mo. Nakaluhod ka, nakahiga ka, nakatayo ka. Basta't ikaw ay nananalangin sa sasakyan, sa bahay, sa isip mo mga kapatid. Palagi yun. Araw-araw, every minute, every second, kinakailangan natin ng fresh air upang maging malusog ang ating katawan at hindi tayo magkaroon ng mga sakit. Pagka nagkakaroon ka ng symptom of sickness and diseases in your spiritual body, you better check your lungs if you have air there. You need plenty of fresh air in your lungs. Amen? Kailangan natin yun upang tayo ay malakas sa harap ng ating Panginoon. Gusto ba niyo talaga maging malakas? You need to exercise. Kayong mga bundat, wala kayong exercise, madali rin kayong mahapo. Ano ang exercise ng isang Kristiyano? Yan ay sa paglilingkod. Amen? Aser ka, exercise yan. Covenant partner ka, exercise yan. Pagbibigay ng tithes, exercise yan. Ang pagsamba, exercise yan. Ang pagpupuri, exercise yan. Ang pananalangin, exercise yan. Amen? Exercise. Exercise. Ala tayo magsabing exercise. Pagpupuri, exercise. Yung pagsigaw ng praise the Lord, exercise yan. You need regular exercise. That is essential in order to have a very strong spiritual body. There must be the right amount or the right kind of exercise. People who sit around and never exercise do not grow. If you don't exercise, you do not grow. The field of Christian services so broad and wide that we have plenty of space to exercise. Yung
pagtawag ng Panginoon sa iyong buhay, gagawin kang missionary, exercise yan. Pagiging BSGL at soul winner, exercise yan. Yung pagpunta mo at pagkatapos nangangaral ka, o kaya nag-invite ka, nagte-testify ka, exercise yan! Maraming Kristiyano ngayon, walang exercise. Kaya lampa, mahina, hindi marunong mag-testimony. Walang testimony sa buhay. Hindi marunong magbigay ng tithes. Hindi marunong magpuri. Alat nagpupuri siya nakaganon. Alat nananalangin, praise God, siya. Are you engaged in a spiritual exercise? If you are not, you must engage in a spiritual exercise in order to be strong. Are you serving God? Pangangaral, exercise yan. Malakas na exercise yan. Public ministry, exercise yan. Private ministry, exercise yan. Lahat na ito ay mahalaga upang tayo ay lumakas. Mga anak ng Diyos dito sa Hong Kong, napakarami ninyong exercise na ginagawa. Ang ating mga kapatiran sa Jesus Christ, hindi yan nakaupo lang. Maraming exercise na ginagawa yan. Araw-araw nag-e-exercise yan. Gawin natin yan upang tayo ay lumakas. Magsamba, magpuri, magbigay, manalangin, lumakad para sa kanyang gawain. Mag-testify tayo doon sa iba. Soul winning, napakalakas na exercise yan. I have a missionary called to Canada, to America. You accept that. That is a spiritual exercise for you. Makapagpapalakas sa iyo yan. Amen. And then, in order to be strong, you need plenty of rest. That is my favorite subject. My favorite subject is rest. Now, I am not talking about physical rest. I'm talking about spiritual rest. Sino ang mga tao restless? Yon ang mga tao walang kapayapaan ng isip. Puro problema, puro iyak. Mabuti kung iyak ng katagumpayan o iyak ng kagalakan. Ngunit kung iyak ng sentimento, ano ba itong asawa ko? Nakatalikod lang ako, iba lang ginagawa. Nilulustayan lahat ng aking pera sa Pilipinas. Ano ba itong biyenan ko? Sinisiraan ako sa aking asawa doon. Puro problema, puro restless. Wala. Ang gawin mo, mag-rest ka upang lumakas ka. Paano ka mag-rest? Ibigay mo ang lahat ng iyong problema, sentimento sa Panginoon. Pagkatapos, mag-relax ka. Kalimutan mo na yon, magpahinga ka. At sabihin mo, Panginoon, ikaw na po ang bahala sa lahat ng problema ko. Eto mga kapatid, isipin mo ito. Ngayong ikaw ay restless, iniisip mo palagi, araw at gabi hindi mo malilimutan ang sama ng loob mo na ginawa sa'yo. Kataksilang ginawa sa'yo, kasamang ginawa sa'yo, hindi ko malilimutan. Hanggang ngayon, dala-dala mo, pumapayat ka. May nangyari ba na solusyon sa problema mo? Wala, di ba? Ano ang resulta? Yung pinoproblemahan mo, ang sarap ng tulog. Ikaw dito, trabaho ng trabaho, hindi makatulog, umiiyak ka. Hindi mo naman binigay sa Panginoon. Restless ka masyado. Pagka nandito ka, imbis na masaya ka at nakatingin sa akin, nakita na ba niyo yung 15-kilometer vacuum empty look?
Nakatingin ng layo. Akala mo nakatingin sa akin, iba pala yung iniisip. Ang nakikita niya, hindi ako. Ang problema niya! Paglabas, restless pa rin, kumakain siya. Mga kapatid, doon sa McDonald's kumakain siya, pero ayun pa rin ang kanyang 15-kilometer look. Restless ang espiritu. Ang gawin mo ngayon, ibigay lahat sa Panginoon yan. Pagkatapos, magpahinga naman ang espiritu mo. Huwag mo nang isipin yung problemang yon. Panginoon, ikaw na po ang bahala sa kanya. Sapagkat habang iniisip ko ito, ako ang nalulugi. Nagkaka-ulcer ako, nagkaka-insomnia ako, nagkakaroon ako ng ano yung sakit sa ulo? Migraine. Ako ang nalulugi dito. Siya naman ang sarap ng tulog. Ibibigay ko lahat sa iyo at magpapahinga ako sa aking espiritu. Hindi ko na iisipin pa ito. Ang iisipin ko, mabubuting bagay! Hallelujah! Pagkatapos niyan, makapagpapahinga ka na. Makikita mo ang taong kompleto ng pahinga? Kasing bata ko. Amen! Ang ganda tingnan, parang bulaklak na namumukadkad. Amen? Pero tingnan yung taong restless. Nakuhulog ang mukha. Parang kalansay na dinikitan ng maskarang mukha. Walang kasaya-saya. Kailangan mong magpahinga. Sinabi ng Panginoon, "Come to me, all of you that labor and are heavily laden, and I will give you rest." Woo! Hallelujah! Bakit mga kapatid, kailangan ng Panginoon ng malalakas na Kristiyano? Sapagkat kinakailangan natin ng kalakasan upang mamuhay sa Panginoon. We need strength and power to live for the Lord. You cannot live for the Lord in the last days if you do not have power and strength. Because the devil is all around you with temptations and with trouble and with trials. If you are weakling, nako, vegetable salad ka. Sabi ng demonyo, masarap ka sa harap ko. Kaya kailangan malakas ka. Pagka lumapit siya sa iyo, handang-handa ka na. Sinuntok ka, nako, spiritually fit. Kahit na ilang suntok pa, o sige pa. Anong hangin ng kapagsubukan dumaan sa iyo? Bagyo, storms of life come in your life and blow upon you. Hindi ka natutumba. Nakatayo ka pa rin. Amen. We need power and strength to speak for the Lord. Kinakailangan natin ng kapangyarihan at ang kalakasan. Kaya gusto ng Diyos malakas tayong lahat. Para magsalita ka para sa Panginoon, kailangan mo ng kalakasan. Yung mag-invite ka lang. Yung mag-distribute ka lang. Na mga leaflets. Iba-ibang mukha yung matitingnan mo. Merong mabait, merong masungit. Lalo na sa Pilipinas kayo, noong kami door-to-door evangelism, kailangan mo kalakasan upang mangusap ka para sa Panginoon. Kung wala kang kalakasan, isang pintuan pa lang, manlulupay-pay ka na. Knock-knock. Ano ho? Pagsasalita sana kami about the Lord. Ganon. Pa! Kung wala kang lakas, anong gagawin
gagawin mo? Bahagang buntot mo, uuwi ka doon sa inyo. Ayoko na. But we did not do that. We keep on knocking. Siguro sa 100 doors, meron 2 na anak ng Diyos na tumanggap. At iyon ay sa pamamagitan ng kalakasan noong mga nangusap para sa Panginoon. Yung palaman 2 yon, pang 199 at 100 pa, na pintuan. Kung wala kang kalakasan, hindi ka pwede. Yung pagdidistribute ng tapes at yung pag-i-invite ninyo, kailangan nyo ng kalakasan yan. Yun lamang pagsasalitaan ng yung pastor. Yung pastor nyo, kulto, kung wala kayong kalakasan yan, hindi kayo mangyayari. We need power and strength to work for the Lord. Amen. Kung di kayo malakas, hindi kayo pwedeng gumawa para sa Kanya. Kaya gusto ng Diyos, kayo ay malakas. We need power and strength to endure for the Lord. Yung pagpapanatili na ngayon, sinabi ni Satanas, masaya kayo ngayon dahil bago pa kayo. Tatakbo ako, sasabayan ko kayo, titingnan ko kayo in the long run kung mananatili ba kayo. You need power and strength in order to endure. Ang lahat ay magsabing endurance. Yan ang kailangan ng bawat Kristiyano. Marami nagpapasimula, pero ngayon lupaypay na, nagbakasyon na, walang endurance, walang kalakasan upang makapanatili. Ilang taon ka na sa paglilingkod? 20 years. Kailan ka na backslide? Noong ako ay 2 taon pa lang. Pastor, ilang taon ka na sa pangangaral? 24 anyos. Paano ka nangaral noon? Kung paano ninyo akong naririnig na nangangaral ngayon? Noon, from year 1 up to year 24, ganyan na ganyan ang pangangaral ng inyong pastor. Hallelujah! I always preach as if that is my last, and I have to endure until the end. Salamat sa Diyos. Yan ang tanging masasabi ko. Huwag ninyong bibitiwan. Kinakailangan natin ang kapangyarihan at kalakasan upang makapagpatuloy sa Kanya. Kaya, nung namumulot ng mana ang mga Israelites, sinakain nila araw-araw upang lumakas sila, upang mabuhay sila, at upang sila ay makapagpatuloy ng paglilingkod sa Kanya. Tayo naman ngayon sa huling araw, spiritual na mana ang ating kinakain, yung salita ng Diyos. At hahantong tayo sa buhay na walang hanggan. Sinabi ni Panginoon, kayo sabi niya ang mga Hudyo, kinain ninyong mana sa panahon ni Moses na matay kayo. Ngunit ang kakain sa aking laman at inom sa aking dugo, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mas mapalad tayo sapagkat ngayon sa huling araw na ito, magiging pagkain natin ang mga salita ng ating Panginoon Diyos. Yan ang ibinigay na mana at pagkain sa atin. Gusto ng Diyos malakas tayo para pagdating ng problema, hindi tayo iiyak. Hindi tayo tatakbo. Hindi tayo magtatago. Haharapin natin. Tingnan niyo yung 10 spies. Amen? 12, 10, ang negatibo, yung 2, si Joshua at si Caleb, malalakas. Yun lang ang malakas sa kanila. Ano sabi ng 10 na mahihina? Mga lampa. Lalaki ng higante. Para lang tayong mga grasshopper sa kanila, para tayong mga balang. Hindi maaari. Bumalik na tayo sa Egypto. Anong sinabi ng 2 malakas? Hindi tayo babalik. Kaya natin yan. Anong sinabi nila? Sabi ni Joshua at ni Caleb, only rebel not against the Lord, neither fear ye the people of the land. Huwag kayo matakot sa mga tao na nasa sa lupa. For they are bread for us. Pagkain sila sa atin. Alam ninyo, sa malalakas, ang problema ay pagkain. Sino may problema? Almusal natin yan.
Hapunan natin yan. Pananghalian natin yan. Pero ninyo ang problema nila, yung mga higante. Tumatakbo sila, yun ang problema. Ang laki, higante. Sabi ng mahihina, sabi naman ng malalakas, hindi! Pagkain sila sa atin. Kaya sa malalakas, ang problema ay pagkain. So you are not the problem anymore. You are the solution to the problem. Ang mahina, kaya ayaw ng Diyos, because in the body of Christ, ang mahina, problema. Hindi na yung mahina, hindi nagbibigay ng tithes. Number 1, reklamador yun. Saan ba ginagamit yung mga pera ni pastor dyan? Saan ba nilalagay yung tithes dyan? Pero yung nagbibigay ng tithes, hindi nagtatanong yun kahit minsan. Doon sa atin, napakaraming reklamo ng taong ito. Isang tao, lahat ng reklamo doon sa district gagaling sa kanya. Pinatawag mga kapatid. Finid sa akin ang pangalan. Pumunta ako sa office. Pakitingnan nga sa computer ang membership, ang pangalan niya, palabasin mo. At tingnan ko ang record. Pinid sa computer. Sapagat centralize ang record natin ngayon, kahit kayong taga Hong Kong, nandun lahat pangalan niyo, nakabaptize. Naka-computer lahat. Paglabas sa kanyang pangalan, naka-print. 1 year, 2 years, 3 years. Ni 5 hindi nagbigay ng tithes. Siya ang pinakamaraming reklamo at siya ang problema doon sa kanilang district. Pero yung mga tithe giver, may nagbibigay ng 400,000, may nagbibigay ng, minsan lang yon. Ni isang reklamo, wala akong narinig. Solusyon sila sa maraming problema, pero yung mahihina, problema silang number 1. Kaya gusto ng Diyos, malakas tayo. In order maging malakas ka at marami kang pagpapala, tumanggap ka ng maraming Word of God. Tutubo yan. Alisin mo yung bato, yung dawag, yung katigasan sa puso mo, tapos papasukin mo yung Word of God, sundin mo, magbubunga yan, aani ka ng marami, at magpapala ka ng marami. Kaya pagka malakas ka na, sa susunod mananalangin ka, anong sasabihin mo? Hindi mo sasabihin, Lord, give me a blessing, Lord. Pagka nananalangin ka, hindi na palaging, Lord, give me a blessing, a blessing, a blessing. Anong dalangin mo? Sapagkat marami ka ng blessing, sapagkat you are a good soil na napunlaan at nagbubunga ka ng marami. What will be your prayer? Lord, make me a blessing. Gawin mo akong pagpapala. Hallelujah! Amen. Kung lampain yung pastor, hindi makakapunta dito. Pagpasimula ng gawain ito, alam ba ninyo kung anong nangyari? Nung ako yun ang pumunta rito, kumuha ng ticket doon sa Maynila. Ang booking ko, Hilton Inn. So, kumpiyansa ako, binigay ko sa driver, Hilton Inn. Dinala ako doon sa tunay na Hilton. Dito sa Hong Kong. Ang ganda, sabi ko, praise God! Magkano lang yung binayaran ng ticket ko? Ang ganda ng hotel ko, praise the Lord! Nung pumasok, alam niyo kung magkano isang araw? 1,800 Hong Kong. Naduling ako, sabi ko, ito nga ba? Please see my name. Wala ang pangalan ko doon. What? Hilton Inn. No, it's not here. The address is Jordan. Jordan pala. Di pumunta na naman kami sa Jordan. Marami na kaming perang nabayad sa taxi. Hindi namin makita ang Hilton Inn. Nakita nung driver ang address. Sabi niya, dito na kayo, dito. Hanapin niya nyo dito. Di naglakad kami ni Brother Paul, hinahanap namin. Wala talaga ang Hilton Inn. Yung pala tinatayuan namin, nandoon pala. Hindi namin mabasa dahil sinulat sa kamay. Pumasok na kami.
Nung pumasok na kami, sabi ko, ano ba ito? Bahay ba ito? Parang bahay na maliit, parang yung pawid na may hallway ganon. At pinasok kami sa kwarto namin, yung aming pintuan, isang plywood na walang double. Pagpasok namin, siguro ang kalaki nung ano namin, ganon. Kasi pagka nagsasalubong kami ni Paul, hindi pwede magsalubong harapan. Kailangan tumagilid muna. Pagkatapos mga kapatid, ang CR nandun sa uluhan. Pagka pumasok ka sa CR, tama-tama lang. Lahat ng CR na alam ko, yung tubig nandito sa likod, ano? Ito, tinitingnan ko, wala naman. Paano ako magpa-flash nito? Nako mga kapatid, nasilipan ko, nasa taas pala. May tali. Parang tali ng kalabaw. Pagka magsasalubong kami, nakaganon talaga. We are paying $21 a day. Yun ang unang pasimula. Lumakad ako sa Hong Kong. I said, I claim Hong Kong because you have revealed it to us. You have many children here. I claim it in the name of the Lord Jesus Christ. At the rest is history. God bless you. You are here now because the Lord strengthened this word everywhere. Kahit saan pumunta. Pagpalain kayo ng Panginoon, palakasin kayong lalo, kainin ninyong mabuti ang kanyang mga banal na salita. Palakpakan natin siya mga kapatid. Praise the Lord, praise the Lord. Lahat ng dalangin ninyo, kayong naririto, sinagot na kayo lahat ng Panginoon. Praise the holy name of Jesus. Hallelujah! Tumayo tayong lahat mga kapatid at purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Salamat po, Diyos. Salamat po, Ama, sa lahat ng mga anak ninyong naririto sa pagkikipag-isa. Ang buhay ng Panginoon ay pasa sa inyo. Panghawakan ninyo ang buhay niya. Paglingkuran ninyo ang buhay niya. Mahalin ninyo ang buhay niya. Sabagat siya ang ating kaligtasan. Siya ang ating buhay na Diyos. At buhay ang kanyang mga pangako. Isang araw tayong lahat ay dadalhin niya sa dakong inihanda at makikisama sa kanya sa buhay na walang hanggan. Hallelujah! Hallelujah! From now on, Holy Father,